So, eto na, mga sangkay, mainit-init na balita ito tungkol po kay Cheese Escudero. So, mayroon pong bad news ngayon kay Cheese Escudero, ang dating SP ng Pilipinas. Nako, pag-usapan po natin yan, mga sangkay, dahil nga po, mukhang namumuro na, no? Mukhang delikado ang sitwasyon. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay 1.57 million subscribers na. Ang dami na po natin, guys. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik, panunood sa ating YouTube channel. Alright, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, na gustong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Eto mga sangkay, tingnan po natin itong nangyari nga po kay Cheese Escudero na mukhang delikado ang sitwasyon. Ayon po kasi sa report, eto, Senator Cheese Escudero inisyuhan na ng COMELEC ng show cause order kahapon. Naku, kahapon pa pala itong show cause order. Para pagpaliwanagin sa issue ng pagtanggap umano ng 30 million na campaign contribution mula sa kontratistang si Lawrence Lubiano noong eleksyon 2022. Ayon po ito kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia. O baka sabihin na naman nila, mga sangkay, na ano to, parang politika, no guys? Labas po dito ang politics. Ito ay usapan po, mga sangkay, ng pagiging involved ni Cheese sa isang kontratista na alam naman po natin, mga sangkay, na ipinagbabawal po yan. Kapag ka ikaw ay isang politiko, tumatakbo ka, bawal ka magpa-sponsor sa mga kontratista. Ang problema, mga sangkay, naku, mukhang malalim po itong ugat ngayon ni Cheese Escudero sa mga Lubiano. Imagine niyo 30 million lang naman, mga sangkay, ang dinonate. Tapos, sandamakmak di umano ng mga project ang natanggap ng kontratistang to. After, mga sangkay, no? May mga iba, may mga agam-agam na dahil daw po yun kay Escudero, pero syempre kailangan pa rin po patunayan yan sa korte. Pero, eto na nga po, posible kayang matanggal si Cheese Escudero sa pagiging isang senador? Ano sa tingin nyo, mga sangkay? Ngayon, ito basahin po natin. Ganda to. Kasi alam nyo, guys, natutuwa lang po ako. Kasi itong kalaban ni BBM ngayon, hindi po ito biro. Ang kalaban ni PBBM ngayon, mga higante po ito. Mga halimaw. Pero, ang problema naman po sa mga halimaw na ito, nakahanap po sila ng katapat. Nasusupil sa mga halimaw. Ayan, no? Ito, pakinggan nga po natin to. Good morning po, sir. Salamat sa oras. Ang sabi mo, nung huli kayo na-interview sa DCBBI, mag-i-issue na kayo ng show cause order kay dating Senate President Francis Escudero. Nakapag-issue na po ba ang COMELEC? Yon. Yes po, ito po yung naipadala na kahapon at Kahapon pa pala ito, mga sangkay, no? Ayan. ini-expect natin doon sa pagdinig na gagawin. Either siya po ang pumunta o magpadala ng kanyang abogado, katulad na din po ng ginawa nung si Mr. Lubiano, na kung saan nung pagdinig ng kanyang sarili pong para po siya pasagutin, ay abogado po niya pinadala at ito po yung nagdala ng kanyang affidavits at kasama na rin po yung mga dokumento na inattach niya sa kanyang affidavit. Kailan po yung pagdinig, Chairman? Kung hindi po ako nagkakamali, ito po yung mangyayari sa October 13. October 13 yung pagdinig. Para po kay Senator Cheese Escudero. Okay, markahan nyo na po sa inyo mga kalendaryo. October 13 yung pagdinig dito sa sa involvement ni Cheese Escudero
dito mga sangkay sa mga Lubiano, itong kontratista, nako. Talagang ngayon lamang po ito nangyari mga sangkay na si BBM, malalaking isda ang binangga, no? Wala pong nakagawa niyan. Sabi ko nga po sa mga kaibigan ko mga DDS, sabi ko, hindi ako critical kay la PRRD kasi supporter din po ako nila. Pero ito yung tanong ko, bakit walang ginawa si PRRD nung isiniwalat niya po itong patungkol po sa mga katiwalian, patungkol po sa korupsyon sa DPWH, patungkol po sa mga ghost projects? Bakit walang malalimang aksyon? Bakit walang ininspeksyon ng mga proyekto na may mga substandard na mga ghost project? Siya po ang una na nagsiwalat nito. Pero wala pong naging aksyon. Ang nangyari lamang po, expose lamang. Kaya sabi ko, yun yung tanong ko sa kanila, sa mga tropa kong mga DDS. Kasi first time po, ito to be honest. Let's be honest, wala naman po talagang gumawa nito na iba. Kasi lahat po ng mga naging pangulo, matagal na po ito nangyayari. Matagal na ito. Alam po natin yan. Huwag na tayong magmaang-maangan. Wala pa po si PRRD, nangyayari na po yan. 'Di ba? Wala pa po si Noynoy Aquino, nangyayari na po yan. Ngayon, mga sangkay, 'di ba? Eto na. Si PBBM na mismong umaksyon. For the first time, mayroon pong naglakas ng loob na presidente na binangga niya mismo mga sangkay ang higanting ito. Mga malalaking isda talaga. Ito. Yes, ito ay naipadala na kahapon daw. Na-issue daw po kay Chis Escudero. Sabi dito, we welcome the opportunity to prove that. Sabi po ito ni, Escudero on Saturday, welcome Comelec's move. So, sabi daw po dito ni Escudero, we welcome the opportunity to prove that, like the others who are similarly situated in the PCIJ report on the 2022 elections, no law has been violated. Ayan na, mga sangkay. Ang bihira. Sabi naman dito, mga sangkay, sabi ni Garcia, kinakailangan ibangga natin yung mga depensa na ganyan versus yung probisyon ng Omnibus Election Code. Bawal po kasi yan. Ayan po. Section 95 of Omnibus Election Code prohibits natural and judicial persons who hold contracts or subcontracts to supply the government or any of its divisions, subdivisions, or instrumentalities with goods or services, or to perform construction or other works from making political donations. Diba? Bawal sila. So, bakit tumanggap si Escudero? Ano yun? Hindi niya alam na kontratista yung tropa niya. Ha? Diba, guys? Ay, nako po. Sabi dito ni Garcia, yan ang pinakapunot dulo na magiging desisyon ng COMELEC. Meron pa bang distinction? Meron pa bang kaibahan yung private capacity ng isang tao versus yung kanyang pagiging opisyal na may-ari ng kumpanya na ipinagbabawal ng ating probisyon ng batas. Ayan, mga sangkay, yari dito. Kaya nga napapatanong ako, ano ba, matatanggal ba dito si Chis Escudero? Posible kayong matanggal? Well, pag pinag-usapan po natin yung tinatawag dito mga sangkay na Section 95 ng Omnibus Election Code, nako, mayayari dito si Chis Escudero. 'Di ba? So ito ngayon, mga sangkay, mga malalaking isda, hindi basta-basta ito makakalusot sa mga mata ng ating mabangis pero mabait na presidente na si PBBM. Alright? Ano po ang inyong opinion? Guys, comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.